Nako ngayon na Bakit ayaw ilabas ang bicameral report na may 28 blank? correct. Ilabas Diba? yan. Nasaan ang small committee report? Yan. Oh. Ang taong bayan can put together the narrative and say, ganito ang nangyari. Ito yung total. Diba? So, ang akin, the paper trail is there. Start with the paper trail. Iintindihan na ho natin kung bakit binibaby nitong si Bong Revilla, itong si Manny Bonoan at pagka merong budget deliberation hearing dyan sa Senado noong nagdaang Kongreso. Ngayon maliwanag na ho ang lahat. Napanood nyo ho yung ating intro. Nakita nyo kung paano binibaby nitong si Bong Revilla, itong si Manny Bonoan dyan sa particular na hearing na yan. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa pa. 991,035 subscriber na ho tayo. Konting push na lang ika nga, magna 992. Ayun, pagka 998, yan na, medyo kapani-paniwala na ho yan mga kababayan. Pero ngayong mga panahon na to, kulang pa ho tayo ng 9,000. Kaya naman yung mga kamag-anak nyo ho na hindi pa nakakapanood na PH update, isa nyo na ho itong video na to. At sabihin nyo sa kanila, pakiusapan nyo, please. Hindi, ano lang ho mga kababayan. Aabot ang aabot, ika nga. Ayun na nga. Unahin na ho muna natin itong kay Bong. Dito kay Bong Revilla, itong hearing nila nung mga nakalipas na panahon. Ito, DPWH, budget ho ng DPWH ito. Pakinggan nyo ho kung paano ika nga binakuran. Ito lang naman yung mga napapasya natin sa social media. Kasi sinasabi ng mga kababayan natin, tila bagang. Binabakuran itong si Bong Revilla, itong si Manny Bonoan dito sa video na to. Panoorin nyo, kayo na ho umusga. Ika nga, nakaladkad ang pangalan, tapos makikita nyo ho, ganito niya tratuhin itong si Manny Bonoan. Kayo na ho umusga. Hindi naman ho para sa atin dito sa PH Update na husgahan at kung ano pa man yung si Budots, di ba? Ito, panoorin ho natin itong mga kababayan. Find out, no? Kasi ang hirap po, Mr. Chairman, napakahirap talaga na natanggapin Yung 5,500 kunyari na programs, parang lumalabas. Kaya natin ito ginawa dahil ito yung maliliit. Kaya patsi-patsi. Pero yung malalaki, sana sekretary, magsalita din po kayo. Kasi yung malalaki hindi pinondohan. Siniro. Yun ang sabihin nyo sa buong kongreso. Kaya maliliit yung ginagawa namin. Kaya sa totoo lang, wala ho talagang impact. Yun yung lumalabas, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. Baka gusto mo sumagot, Secretary. Baka gusto mo sumagot, Mr. Secretary. Si Bong Revilla nagtatanong sa'yo. Sabay kamot niya. Sangkot ka din Paano ko sasagot? Okay. Okay. Ay, ba't ka nakawa? Kawawa naman ang naaawa. Hindi siya kawawa. Tanungin natin si Amy hanggang ngayong mga panahon na to. Sa tingin niyo ba, kawawa pa rin itong si Manny Bonoan pagkatapos ng paghihirap na naranasan ang ating mga kababayan dahil sa kapalpakan ng sekretary na yan ng iyong kapatid, former secretary. Si Manny Bonoan lang nakita kong sekretary ng DPWH na pagpasok, medyo haggard ang dating. Noong lumabas, press na press ang datingan. Pambihira. Chairman, siguro for the record, it's not the Senate, ha? Tama po ba, Secretary? Ganda ng tawa nitong si Choco na tao dito, ha? Anak ni Choco na tao to, Di ba? Ganda ng tatawa mo ito, ha? It's not the Senate, ha? Hindi Senado dito, ha? House of Representative lang, ha? Pero itong si Bong Revilla at itong si Nancy Binay, nakaladkad ang pangalan, ha? Ganda ng ngiti mo, mama. Parang tumama ka sa loto, ha? Anak ng tawa, pagka pala naging politiko ka sa Pilipinas, kada linggo tumatama ka ng loto. Matindi pa sa loto, Kada linggo, meron kang 45 million. Anak ng tawa. Idinideliver sa bahay mo, basura, mali-malitang pera, pambihira. Wag na natin siya, let's not put him siya, on the spot. Let's not put him on the spot. Huwag na natin siyang babyhin mo lang siya. Ang tawag dito, Bong Revilla, babyhin mo lang siya, ha? Let's not put him on the spot, ha? Okay?
ano lang siya, no comment lang siya, okay? Galing ni Bong Revilla dito. But anyway, Secretary, meron ka pa gusto sabihin for your presentation? You just submit it to us na lang para mas mabilis tayo. Wala pa tayo sa... Kailangan pa kami. May di-deliver pang maleta sa amin. Bilisan lang natin to, Secretary. Ano ba yan? Wala na maraming cheche-pureche. Yung, yung statement mo na lang. Gusto yung makita si Mangga, anong pagmumukha ni Mangga dito. Ito, pakita ko sa inyo, syempre. Para talaga solido-solido dating yan si Mangga, talagang ganda ng uso. Gusto pa lang alam mo ng talagang meron din siyang itinatayo. Oy, madam. Yung sabi mo sa kapatid mo, medyo kilabutan pagka sinasabi niya kailangan ibalik yung restitution ha. Dahil yung ninakaw ng ama mo, hindi pa na ibabalik ngayong mga panahon na to. Yung mga ninakaw ng pamilya nyo, ibalik nyo muna. Kayo ang pinakaw na mag-restitution sa lahat ng mga nagnakaw. Walang nga kayo. Nawala yung audio. Nawala. Minute yung audio kasi merong tinataka. Ayun, mahina lang. Lunakasan na ulit nito si Der. Wait lang mega love shoutout ko lang to si Der. Oy, Der. Dare to ask. Mega love shoutout sa'yo ha. Mabuhay ka hanggang gusto. Nakita ko to kay Dare to ask nung 2024 pa lang niya pa in-upload to. Ito si Der talaga, matalas tong bata na to di ba? Malayo pa lang naaamoy niya ng kontrobersya. Saludo Der. Saludo Der. Hi. From a technical point of view, tinitingnan po namin what seems to be the problem in the principal rivers that we are talking about now. Aside from the river basins, I found out that over the years, there has not been any dredging and desilting operations that were carried out in the principal rivers all over the country. And this is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The riverbeds have become very shallow to a point that any downpour na tinatawag natin, mag-overflow po yung riverbanks. So ngayon, ito yung patse-patse na tinatawag natin na flood walls na ginagawa for the time being. Yeah. But we would have liked actually to integrate in the program of the department yung desilting and dredging operations natin. Right, that's what, yun yung ginagawa nating ngayon. Pero, Chairman. Yun yung sinabi kong bumili kayo ng maraming dredger para ma-dredge natin yung ating mga floodways. At naging effective, in fairness, naging effective po yan sa Cavite. Ang bilis ng labas ng... Mr. Chairman. Ang problema ngayon, bumagyo, bumaha ulit, silted ulit. Kailangan i-dredge ulit yan. Yan. Kailangan i-dredge ulit yan. Tapos maraming maleta. Di ba? Pag-dredge natin yung mga maleta. Ilalagay natin yung mga lupa-lupa sa loob ng maleta. Tama ba yan? Bong Revilla. Ang galing mo dito sa hearing na to In 2023, we already proposed a budget for maintenance and operations of dredgers. Unfortunately, nawala rin po. Nawala. 2024, ganun din po. Baka napunta sa loob ng maleta. Tanungin natin si Senator Bong Revilla kung saan napunta. Tanong lang naman wala naman tayong pinapakalan. So yun yung mga dapat bantayan sa Committee on Finance, no? Actually, Mr. Chairman, siguro just to share, kasi saan napunta yung pera? Senator Bong Revilla. Senator Nancy Binay. Saan napunta yung pera? Umamin ka. Saan niyo? tandang-tanda ko to isa dun sa during the budget saan napunta ako? Kung tanda mo, saan napunta pera? deliberation. Parang yung during that time, ang naging desisyon ng Senado, imbis na mag-award for dredging, kasi nga dahil alam naman natin na naging naabuso din yung programa na yon na kunyari nagde-dredge pero hindi na naman nasusukat kung ano talaga yung nade-dredge. So ang naging solusyon was to buy dredge. Baka iba yung pinande-dredge. Baka iba yung pinande-dredge nila. Baka ilinalagay sa maleta yung lupa. Dredging equipment. So siguro magandang malaman kung ilan na ba yung nabili dredging equipment. Right. Yan.
yung mga dredging equipment, ilinagay sa sa loob ng elevator. Tapos i-deliver daw sa Forbes Park. Doon daw. Sige, Secretary, you may answer. Para I think ang nadatnan lang po namin is actually yung mga old dredging equipment, Your Honor, and we wanted to rehabilitate some of them and we wanted to maintain some of them. Pero So wala akong nabiling pero- new? Di ba, Secretary, yan yung inabiling ko sa inyo na bumili tayo ng Opo. bago Opo. para maipamigay natin sa mga binabahang Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Naglagay kami ng budget pero nawala rin. nawala. Kasi So- alam ko Duterte admin ho, walang nabiling dredging equipment? I'm not... meron yata po, meron yata. But Okay, you just submit to the... Nawawala. Magic, di ba? Magic. Nandyan, tapos biglang mawawala. Mapupunta sa Forbes Park. Nandyan, tapos mawawala. Mapupunta sa Bulacan First District Engineering Office. Diba, nawawala. Oo, nawawala. Merong pinupuntahan. Kayo naman, eto na. Punta na ho tayo dito kay Prof. Malutigia. Kayo naman, direct ako. Lagay ko lang dito si itong magikero natin. Si Budots. Hoy, Budots, ha? Pagpakape ka naman, Budots. Budots. Katabi pa niya si Mangga dyan. Lagay ko lang dito si Budots para ika nga solidong-solido yung pagmamahal na sa bayan ng Pilipino dito kay Budots. Dito tayo kay Prof. Malutigia. Ito, idol ko to eh. Pinapanood ko mga punto de vista nitong si Prof. Game. Prof. Atawin mo na si Romualdez. Atawin mo. Yung malakas, ha? Game. The executive and legislative branches will have to sit down and determine among themselves what are we going to tell the public. Yeah. Kasi it's between the two branches. Nakita natin ngayon sa 2026, wala pa yung intervention ng Kongreso, may red flags, paulit-ulit, pare-parehong amount, di ba? NEP pa lang yan. So may problema na dun pa lang sa NEP. Tapos sasabihin ng DBM, wala kaming kakayahan to oversee. Yan, Your Honors, ang sinasabit ng ahensya. Can you look at that kind of reasoning? So ang tanong ko, hindi nyo alam. Ba't kayo nag-budget call kung hindi nyo riniribisa, di ba? Tapos, yung paano natin malalaman? I-open nyo yung insertions. Bakit ayaw ilabas ang bicameral report na may 28 blanks? Diba? Nasaan ang small committee report? Dahil both chambers, sino ang proponent sa Senado, sa House? Ito muna mga kababayan, ha? Isa-segue ko lang tong kay Elizalde ko, ha. Kasi daw ho, ha, ito kasi nabanggit na yung tag dito. Nabanggit na tong ito. I hope that when I return to the Philippines, I would be afforded due process and that you would ensure the safety of my family and me. Yan, diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling, pero nung pinadala si Tatay Digong ba noong dapat ikaw pagkababa mo dito, diretso ka, hindi siya dahig eh. Hindi siya daig. Diretso ka doon sa mga taga Bulacan, taga Nabotas, yung mga nabahaan. Dapat iparata ka doon. Di ba, hindi siya dahig. Si Tatay Digong ba binigyan nyo ng due process? Ang kakapal ng pagmumukha nyo na manghingi ng due process. Diyan kayo magigaling. Ha? Nung kay Tatay Digong, hindi nyo man lamang binigyan kahit na ilang oras na madinig ang kanyang mga punto de vista. Ika nga makadulog sa Korte Suprema. Mailatatag ang kanyang mga punto de vista, di ba? Rekta dahig Netherlands. Gayon kayo, sa sobrang kapal mo ng pagmumukha mo, Saldi ko, nanghihingi ka ng due process. Ikwento mo yan doon sa mga kababayan nating nabahaan, yung due process mo na yan. Sila pa may due process pagka dumarating yung napakatinding bagyo. Sasabihin nila sa bagyo, hoy, bagyo, bago ka dumating dito, siguraduhin mo muna na safe yung pamilya namin, ha? Safe din kami, ha? Due process kami, ha? Walang ganon yung mga natatamaan ng bagyo. Kaya dapat sa'yo, iparada ka doon sa mga kababayan nating nabahaan. Ang kapal ng pagmumukha mo, sarap mong batukan sa liig. Babatukan mo sa liig, eh. Walang niya ka, yung tipong pagka binatukan mo sa liig,
Wala na. Finish na. Kakagigil eh. Ang kapal ng mukha mo, Shaldi ko. Yun lang masasabi ko. Sino ang nag-insert, magkano ang in-insert. Ay, yun dapat ang una nilang gawin ng executive at legislative bago pa yung mga hearings. Kasi yung hearings na yan, isa lamang ang kumpas at isa lamang ang conclusion na predetermined na. Ito, dito tayo pupunta ha. Ako ang bida. Ito lang ang iipitin natin. Tingnan mo sa usapan, si Ko lamang. Hanggat si Ko mag-testify at sabihin niya na alam ito ni Speaker, hindi mo madadawit si Speaker. Di ba sinabi ni Speaker, si Ko at si Momo lamang ang nagplano niyan? Alam mo, matalino naman si Speaker Martin Romualdez. Sa tingin mo, mapapang-ikot siya than the likes of Ko and Momo? Kung ganon, hindi ka talaga dapat palang maging leader kasi napaikutan ka. Balikan ko lang yung sinabi ni Vice President Sara Duterte during sa ambush interview nung naitanong sa kanya yung patungkol sa ito nga nangyayaring investigasyon. Tinanong kasi sa kanya kay VP Sara, sa tingin niyo ma'am, too little too late na po itong nangyayari. But the Vice President responded, nothingness. Parang wala na lang ito. And then, so mga past interviews din ni VP Sara, sinabi niya rin na kung talagang seryoso si President Marcos na matumbok kung sino yung nasa likod ng mga manumalyang proyektong ito, ay one day lang, Prof, ay matutukoy na kung sino ang nasa likod nito. Do you agree with that, Prof? Oo, alam mo, Jason, it will not take you months. Magkano ba ang confidential at intelligence fund ng Pangulo? Correct. Di ba? Nasa iyo ang makinarya, nasa iyo ang military, nasa iyo ang pulis. Bakit hindi pa andarin lahat ito so that we end up with, ito yung mga nagkasala, ito yung mga big fish. Ako, I'm sorry to say, isang malaking pambubudol ito. Kasi, ang gusto ng presidente, ipivot niya ang kanyang administrasyon. Ang nangyari, ginolt niya tayo. Biro mo, after 3 years, biglang sinabihan niya ang Kongreso, mahiya naman kayo. Di ba? So, ako ang sense ko, from that time on, he needed a narrative that would show na I am a leader in command of things, that I will get into the bottom of all this corruption happening. Biro mo, happening during your watch. Hindi nga niya kinukontinue eh. Happening under your leadership. So, he feigns not knowing. He deliberately distances himself from everything. Ikaw ba naman maniniwala? Di ba the buck stops with you? So ako, tinitingnan na lang natin sino ba ang masasama dyan. By default, yung Estrada at Revilla, tainted na yan nung Napoles, di ba? So ang dali mong isama sa naratibong gusto nila sa dulo. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit Bulacan? Bakit si Joel Villanueva? Does this have something to do with another church-based group? So, hindi ko, pag tiningnan mo, yung very fluid yung linalaro nila, hindi mo alam kung saan pupunta. Hindi ko naisip yun At pag linagay mo dyan yung ombudsman, yung kung sino yung susunod na ombudsman, hindi ba natutuloy sa naratibo na kailangan nilang ombudsman to control the next few years outside a Marcos administration? Hindi ba yung pagdidiin dun sa ibang mga senador had something to do with the decision to remand the impeachment complaint to the House of Representatives?
So kung titingnan mo yan, parang sinasalansa na naman kung ano ang mangyayari at pagdiin sa mga Duterte. Hindi talaga naghahanap ng big fish. Kasi doon sa naratibong kinukumpas nila, parati, saan ka naman nakakita, dapat daw, tinanong kay Diskaya, bakit hindi kasama ang 2016? Sinagot naman ng maayos. At kung titingnan mo ang datos, Jason, ang flood control projects, oo, merong flood control projects during the time of President Duterte, pero hindi ganun kalaki. So, kung i-compare mo, talagang nag-shoot up ang flood control projects ng 2023. Sa ano yan, kung tawagin nagparabolic. Nagparabolic ho Hindi pong, ngayon, biglang nagkaroon na reversal. Tapos pagdating ng 24, 25, ang lumaki naman ang unprogrammed appropriation, which means insertions. So, yung menu nila nag-iiba, pero ang suma total, kontrolado rin ang pondo. At kung sino yung nagkokontrol ng pondo, malapit sa kusina ng Malacanang. Yeah, so, correct. Hindi ko alam kung ito ay seryosong paggawa. Kasi kung seryoso yan, tama si Jason, sa isang araw, kuha mo na yan. Ang hindi pa pinag-uusapan, o lahat tayo nakatingin, sino yung corrupt, sino yung kumuha ng pera, sino, ghost ba yan, substandard ba yan. Ang tanong ko, bakit hindi mo i-commission ng engineering brigade ng AFP at ayusin? Kasi ang gusto nila, ibalik ang pera. Paano mo ibabalik ang pera? Di ba? Ibalik lahat. Hindi, ayusin niyo yung flood control. At, Mr. President, pwede... Prof, ibalik yung pera doon sa independent commission. Mga mukhang pera no? Ibalik yung pera doon sa independent commission. Kung tawagan ng engineering brigade ng AFP, immobilize mo lahat yan. Oo, nakafocus sa NCR. Kasi ang NCR ang talagang mareklamo ang tao at talagang ang baha nakikita mo everywhere. Pero walang gumagalaw para ayusin. Diba? Lahat tayo nakafocus doon sa, katulad yung pinakita nyo, walang gumagalaw. May parating tayong malakas na bagyo, nalinis na ba ang mga sewerages, ang mga canals, wala bang obstruction? Habang tayo nakafocus dun sa korupsyon, dapat merong gumagalaw na inaayos na ang mga culverts, ang mga kanal, ang mga outlets, di ba? Yun ang nang nakikita ng tao, may anti-corruption pero may ginagawa. Lahat nandun tayo sa anti-corruption Meanwhile, pag dumating itong malakas na bagyo at tumaas na naman ang tubig, that is a reminder for everyone. Anytime na tumaas ang tubig, nabaha, nalubog ang aking pag-aari, ang galit ng tao, gobyerno. At alam mo, Prof, gusto ko lang i-highlight yung sinabi mo na para lang mas maintindihan ng ating mga kababayan kung gaano kalala itong korupsyon dito sa ating bansa. Hindi lang ito hanggang sa flood control. Binanggit niyo, Prof, yung pati sa mga school buildings at una na rin niyang binanggit ni VP Sara, I think it's 2024, na may nagkaroon ng revelation si VP Sara at sinabi niya rin yan kay BBM, pero ang sabi ni VP Sara parang binaliwala lang, parang hindi pinapakinggan. So parang nagtataka ngayon si VP Sara, bakit ngayon ka lang gumalaw? Bakit ngayon lang may aksyon? Bakit nung sinabi ko na may ganito na nangyayari sa DepEd, especially doon sa school building, bakit walang aksyon? So parang gano'n ang nangyayari ngayon, Prof. Alam mo, Jason, itong mga nangyayari, nagpapatutuo lamang sa mga sinabi niya. Nung sinabi niya yan, parang ang sinasabi, namumuliti ka lang yan, naninira lang yan, kaya ganyan. Pero ilang beses ba niya sinabi na sa school build na ang budget, 2 tao lang ang nagde-decide. Klarado doon, wala si Pangulo.
Sinabi niya yun doon sa DepEd na pinapa-download sa kanya yung school building program. Sinabi niya, ayaw ko. Kayo na lang, yan, bahala. Hindi na ako sasama dyan. Meron ring sinabi tungkol doon sa proseso ng budgeting. So, hindi siya nagkulang. Ngayon, parang with hindsight, nakikita natin, tama pala siyang magalit, no? Tama palang, talaga palang sinabi niya. Ang lokohan nga, parang, ano ba yan, si BP can see through, no? The different layerings in the bureaucracy. Pero hindi siya nagkulang. Sinabi niya yan sa Pangulo. Sinabi rin niya sa Pangulo, naalala niyo yung sa bigas, na ang sabi niya, lahat yan nasa kamalig lamang, pag binabayan, bababa ang presyo. Sinabi niya yon, hindi siya nagkulang. So makikita mo, kahit hindi siya tinatanong, sinasabi niya, ito yung nangyayari. So sino mas may alam nung nandun siya compared sa yung 3 taon na pamumuno na magtatanong ka ng bakit tayo nagkaganito? O iiyak ka. 'Di ba? Maluluha ka. Alam mo, we're past that stage of maluluha. Ang naluluha ang taong bayan dahil magkano trilyon ang nawala. Ang tinitingnan lang natin flood control. Correct. Imaginein mo 'yan. 'Di ba? Ang sabi nga 35 billion. Abay, 35 billion, pag dinivide mo yan by the number of years, the number of days, kaya mong maubos ang 35 billion? Samantalang yung 35 billion na supposedly kinita ni Congressman Ko, sa 2 areas lang yun. So ang tanong ko, hindi pa natin nakikita ang kabuuan ng storya. Kailan natin makikita? At makikita ba talaga natin yan? Kasi sa tingin ko ngayon, di ba, ang nagsabi nga yung chairman ng Blue Ribbon ngayon, we have your back, Mr. President. You don't say that. Prof, Prof, gusto ko lang balikan yung tanong mo. Kailan natin makikita at paano natin makikita? May kailangan bang may dapat bang intervention na mangyayari? Hindi rin natin alam. Yan rin yung tanong ng ating mga kababayan. Paano po ba? Kasi yun yung palaging tanong nila yun nga, imbestiga dito. Pero sabi mo, Prof, walang big fish na papanagot. So anong intervention ang dapat mangyari para makamit natin yung gusto nating mangyari, especially Jason, alam mo ang call ko, the executive and legislative branches will have to sit down and determine among themselves what are we going to tell the public. Kasi it's between the two branches. Nakita natin ngayon sa 2026, wala pa yung intervention ng Kongreso, may red flags, paulit-ulit, pare-parehong amount, di ba? NEP pa lang yan. So may problema na dun pa lang sa NEP. Tapos sasabihin ng DBM, wala kaming kakayahan to oversee. Yan, Your Honors, ang sinasabit ng ahensya. Can you look at that kind of reasoning? So ang tanong ko, hindi nyo alam, ba't kayo nag-budget call kung hindi nyo rinirevisa, di ba? Tapos, yung paano natin malalaman, i-open nyo yung insertions. Bakit ayaw ilabas ang bicameral report na may 28 blanks? Correct. O ilabas diba? Yan. Nasaan ang small committee report? Yan. Dahil para magkaalaman, lahat ng mga dokumento na yan dapat maisya publiko. Matagal nang hinahanap yan ng sambayan ng Pilipino. Nasaan na yung mga dokumento na yan? Pambihira both chambers. Sino ang proponent sa Senado, sa House? Sino ang nag-insert? Magkano ang in-insert? Yun dapat ang una nilang gawin ng executive at legislative bago pa yung mga hearings. Kasi yung hearings na yan, isa lamang ang kumpas
At isa lamang ang conclusion na predetermined na. Ito, dito tayo pupunta ha. Ako ang bida. Ito lang ang iipitin natin. Tingnan mo sa usapan, si Ko lamang. Hanggat si Ko mag-testify at sabihin niya na alam ito ni Speaker, hindi mo madadawit si Speaker. Di ba sinabi ni Speaker, si Ko at si Momo lamang ang nagplano niyan? Alam mo, matalino naman si Speaker Martin Romualdez. Sa tingin mo, mapapang-ikot siya than the likes of Ko and Momo? Kung ganon, hindi ka talaga dapat palang maging leader kasi napaikutan ka. Correct. So, ang daming, dun sa dalawang branches, i-open lang nila. And really, call. Si ICI, tinatawag isa-isa, yung mga personalities. Hindi naman yan public. Hindi naman natin nakikita ano ba ang tinatanong. Diba? Nag-aaral sila, paano ba yung proseso? Huwag nyo nang pag-aralan. May paper trail. May paper trail kasi budget yan. Diba? Itong 2025, may vinito siya. May for later release. Ang kanyang for later release, meron siyang linabas pa na 80 billion. Meron siyang tinigil, in-impound, pero may vinito niya, 26 billion, pero meron siyang linabas na under FLR. Sino yan? Diba? So kung titingnan mo ang paper trail na andyan, buksan lang nila yan sa public, ang daming ang gagaling sa public na mga tao mga accountant, kaagad na-analyze, kaagad meron silang conclusion. Hindi na tayo nandun sa panahon na ang gobyerno, ang pamahalaan ang may say sa lahat ng bagay. Hindi na. Ang taong bayan can put together the narrative and say, ganito ang nangyari, ito yung total. Diba? So ang akin, the paper trail is there. Start with the paper trail. Yun mga punto de vista nitong si Prof. Malutikia. Ito tayo mag-umpisa. Ang dami kasing chechebureche nitong administrasyon na to. Alam naman natin, ang problema dito, pinipilit nilang iwasan. Pinipilit nilang ilihis ang usapan papunta dito kay Martin Romualdez. As always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. Saludo dito kay Prof. Malutikia. Love you, Prof. Love you. Mama. Love ko yan